Hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another video, and for today's video, i-unbox natin itong isang napakasulit na tablet ngayon ni Infinix, ang Infinix XPod 30E. So tara, pag-usapan natin. Mga idol, another unboxing na naman, and this time i-unbox natin itong very sulit na tablet ngayon ni Infinix, ang Infinix XPod 30E. Pero magkano nga muna ba itong tablet na to rather? So itong tablet na to, meron siyang two variants. Meron tayong 4GB 128, 9,000 pesos, and 8GB 256, halagang 11,000 pesos. Pero good news, magandang balita na nga, good news pa. Sa online, sa official store po mismo ni Infinix sa online, mura nyo lang po makukuha tong Infinix XPod 30E. Usually around 7 to 9,000 pesos pwede nyo to makuha. Dito lang yan sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo lang dyan ng Infinix XPod 30E. At minsan yung link niya nandito sa baba, lulubog, lilitaw yan. Ang maganda kasi dyan, magkakaroon pa kayo ng additional discount pag dyan kayo bumili sa ating product link. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at online platforms sa mga consumers natin. And take note, exclusive lang yan dito sa ating video, yung discount voucher na yun, okay? So, yung kinuha natin is a 4GB 128, at ang very interesting dito sa Infinix XPod 30E, marami po siyang kasamang educational features. So, kumbaga, in short, pwede talaga to sa mga chikiting natin as their learning tool. And ang maganda rin dito, marami rin siyang kasamang freebies nung binili natin. Like, ito mga to. Meron tayong free SIM card ng Globe. We have a 1-year subscription ng View. Summer Coding Bootcamp ng Infinix, and free keyboard. So, hiwalay pa yung case na kasama sa Infinix XPod 30E. At ang napili nating color is yung color deep blue. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox itong Infinix XPod 30E. So ito na yung box ng Infinix XPod 30. As you can see, napakadami pong freebies. Kaya kung interested kayo bumili nito, it's about time bumili kayo nito dahil ang dami pong i-offer na freebie ni Infinix para sa inyo. Meron, nandito lang yung product link niya. Yung product link niya nandito sa video natin. Tap mo yung video, view products, or nandito sa mismong baba ng video natin yung link. Diyan lang kayo bumili nito XPod 30 dahil ang laki po na makukuha yung mga discount dito sa tablet na to. Dahil galing kayo sa ating video, okay? So meron tayong kasama dito XPod 30 Summer Coding Bootcamp from April 1 to May 31, 2026. We have here a View subscription, and I think this is for 1-year View subscription. Napaka-solid, di ba? Meron tayong kasama ang SIM card ng Globe, and ito yung very interesting dahil meron siyang free keyboard out of the box. Ayan, oh. So very simple na keyboard, cheap material na keyboard na pang, alam mo yun, panigurado pag ganito nyo to, UP to, and I think it's universal keyboard naman mga idol. So at least diba may libre na magagamit nyo agad for your schoolworks or for your online business. Ayan, so yung daming inclusion dito sa Infinix XPod 30E. At ito na mismo yung tablet mga idol. Ayan na, Infinix XPod 30E, exclusive and free educational resources. Ayan. Sa gilid, ayan, sa taas meron tayo ditong exclusive and massive free resources, all-in-one learning, your AI tutor, 11-inch Full HD plus 1080p display with SIM card support. Ayan. Sa likod ng box, ang maganda dito, meron siyang free case na mukha dun sa itel Visa Tab Go. Tapos dito, hindi po to 8GB ang RAM, 4GB lang talaga ang legit na RAM neto. Okay, open na natin itong si Infinix XPod 30E. Nasanay ako sa 20E ay sa 20 eh. Ayan siya. So nakakatuwa dito yung tablet, nakakabit na yung case, di ba? Ang lupit. O di ba? Nandito na yung free agad na case. So mamaya natin explore muna natin yung inclusions. Meron tayong napakabagal na charging brick na 10 watt. Meron tayong USB Type-C cable. We have here a user manual, warranty card, at SIM eject tool. So yun lang naman yung inclusions
ng Vivo, ng Infinix Xpad 30e. So ito na yung mismong tablet mga idol. As you can see, may kasama na siyang case out of the box. Ang ganda rin naman, in fairness. At may stand na siya. So, check natin. Ayan, may stand, no? Di ba? Napakasulit, very convenient. Para nga siya yung free case din ng Vista Tab Go. And tanggalin natin yung case kasi ang napili natin is yung deep blue ata to. Ayan. Ang ganda, navy blue siya mga idol. So meron tayong single rear camera dito and yung flash. Polycarbonate back, matte finish overall, even dito sa frame niya. So nandito yung microphone natin and yung yung volume rocker dito sa right side. Sa taas naman meron tayo ditong volume rocker at yung speaker grills. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack Type-C port at yung isang speaker grill. So dual steer speakers ito at meron tayo ditong front facing camera sa pagka-landscape orientation niya. So open natin tong si Infinix Xpad 30e. Ayan, Infinix powered by Android. Ayan. So yun, setup ko muna to mga idol Balik ako kayo. Na-setup na natin si Infinix Xpad 20. So marami nga siyang pang mga bata or pang kids. So meron tayong kids space dito na nakatutok agad. Meron tayong high tutor. So ito ay explore natin lahat sa ating full review. So nandito nakabungad na rin yung Google Classroom, YT Kids. Ayan. So may learning center parang din sa ITEL mga idol. Ayan. So more on focus din ito sa mga bata talaga. And in fairness for the screen size, ang laki. The brightness level, so let's check yung ating brightness level. Uy, mataas din ang brightness level niya mga idol. Check natin yung storage out of the box, and I think this is 128GB of internal storage. So let's check yung storage. 15% ang nagamit na, 108GB pa yung free. Sa about tablet, ayan, Infinix Xpad 30e. Ayan, CPU is G80 ng MediaTek, 4GB of RAM plus 2GB of extended, 8MP rear, 5MP front, 7200mAh battery, 920x1200 pixel, and it is Android 15. Sa display naman, let's check for the refresh rate. Oh, it's 60Hz refresh rate mga idol. Hindi siya 90Hz. Pero all goods naman, as we can see naman dito sa kanyang features. Ayan, dami niyang pang learning activities. Ayan, ito yung parang sa ITEL din. Na-experience ko na to sa ITEL. Sa review natin, itatackle natin lahat yan. Meron tayo ditong educational desk for Infinix. So, ayan, English. Next. So, password, I think 00 na lang. Confirm. So, ito yung para hindi makaka-exit yung mga anak nyo. Kung gusto nyo talaga silang mag-tablet, dyan lang sila hindi sila makakalabas, kumbaga. Ayan, ang dami po, Sobrang solid. Ang ganda netong, learning tool ng inyong mga anak. Napaka-solid. Ayan, confirm. So, meron pa tayong high tutor dito by Infinix din as well. Ayan. Grabe, ang dami, mas marami tong features compared doon sa what do you call this one, doon sa ITEL Vista Tab Go. So, ayan mga idol, kung interested kayo dito sa Infinix Xpad 30e, yung link niya nandito sa ating video. Diyan na kayo bumili dahil mura nyo lang makukuha itong tablet na to. Na-unbox na natin si Infinix Xpad 30. Next is bibigay ko sa inyo yung overall first impressions ko dito sa smartphone na to. Sa tablet na to, na first impressions na natin siya based sa kanyang specification. Next, first impression naman tayo based ayun na nahawakan na natin siya or na hands-on na natin itong tablet na to. Unang-una dito yung mga inclusion. Superb yung inclusion dito sa Infinix Xpad 30e. May kasama pang case. Diba, napaganda ng case, very high quality at may stand pang kasama. Yun yung isang malupit dito. May stand pa siyang kasama. O, diba? Very slick din yung case, mukha siyang mamahalin at hindi lang yon, may kasama pa nga tayong free keyboard at marami pa tayong mga subscriptions and
SIM card, di ba? So, jump pack sa mga inclusions, itong si Infinix XPad 30e. Kung mawala man yung mga freebies na yan, itong case na to ay hindi po mawawala, kasama talaga to out of the box, kaya napaka-solid. Pag inalis naman natin yung case niya, bubungad sa atin yung napakanipis na tablet ng Infinix XPad 30. And this is the color deep blue na mukhang violet. Pero in fairness for the build quality and ergonomics, very lightweight for a tablet device, especially sa 11 inches na screen size. At very comfortable naman hawakan nito, especially pag maglalaro kayo or manonood. Hindi po siya mabigat. Legit yan. Next, yung display. Syempre, pag bumibili kayo ng tablet, ang una talagang priority nyo when buying is of course, yung screen size. So, ito na talaga yung more on-demand na screen size ngayon sa market, especially for a budget tablet. 11 inches na mga idol, at meron tayo dito sa Infinix XPad 20. Hindi lang yon, beyond 1080p pa ang resolution na ma-offer neto. The sad part is 60Hz refresh rate lang po siya, and naka-design po to for landscape orientation. Next, yung kanyang mga features, like yung mga educational features na pwede nyo makuha dito. Tulad na lang yan, ang dami pong educational features nito. Meron tayong high tutor ng Infinix, educational desk ng Infinix, learning center ng Transsion, di ba? Napaka-solid, talagang naka-design din to sa mga chikiting natin as their learning tool. Di ba? Napakaganda mga idol. And sa ating full review, i-explain pa natin further yung mga pwede natin makuha dito sa Infinix XPad 30. Next, yung processor. Sa processor, I know is medyo outdated na yung processor nito. It's MediaTek Helio G80. Pero again, mga idol, may bubuga pa naman ng G80. So, syempre, when buying a tablet or a specific unit, check nyo kung balance ba yung specs niya. So, yung G80 is all goods naman. It can provide din naman yung hinahanap nyo sa isang tablet na day-to-day task ay kayang i-manage or hindi siya mabagal. We can play games din like Roblox, pwede pa dito. MLCOD or On Earth Kings pwede siya. Pero let's try sa ating game test sa mga third party, ay sa mga AAA games kung kakayanin niya, okay? Pero the tablet itself, when it comes sa day-to-day task, hindi po siya mabagal at okay na okay rin naman. Next, yung RAM at ROM. So I know iba is medyo magiging 50-50 for the RAM neto, especially 4GB of RAM lang siya for a price tag na nasa 7,000 to 8,000 pesos. And 120GB is I think that the best minimum naman. Tulad nga ngayon, medyo talaga na-feel natin yung kamahalan ng mga RAM. So 4GB of RAM lang siya, pero it can do the job naman mga idol. 4GB of RAM is the best minimum na pwede na natin makuha, and no worries. Dito sa Infinix XPad 20, tatry rin naman natin siya sa mga iba't ibang senaryo, pero literal hindi naman po siya mabagal, okay? Next is yung kanyang connectivity. Ang maganda dito, nakakabitan po to ng SIM card. So, kunyari walang wifi, di ba? Pwede nyo to lagyan ng SIM card, loadan nyo lang anywhere, pwede po kayong mag-internet, di ba? So, very convenient yan sa isang tablet device, and usually yan naman ang hinahanap ng mga consumers natin, yung nalalagyan ng SIM card para naman din convenient sa mga consumers natin na kahit saan nakakapag-internet tayo, at literal na pwede po kayong tumawag dito sa tablet na to. Pwede nyo itong gawing cellphone, di ba? Ang lakas naman ng topak nyo na gawin nyo itong cellphone. Pero again, it's a feature na you can call dito sa tablet na to using a SIM card, di ba? At yan yung isang pinaka-advantage na itong Infinix XPad 30e sa mga competitors na naka-Wi-Fi lang sa ganitong presyoan. Next, the battery. The battery is 7,000 plus mAh naman. So, again, I think that is the best minimum na rin naman for a tablet na 7,000 mAh ang mo offer, na all goods naman dito sa Infinix XPad 30e. Pero syempre sa ating game test, itatry pa natin further yung battery performance nito. Pinaka-sad part dito or pinaka-major disadvantage niya is yung kanyang charging rate. So 10 watts lang po ang charging rate nito. Medyo mabagal, siguro mga 3 to 4 hours bago ito ma-full charge, dahil mabagal po, as in, yung charging rate nito, 10 watts lang ang i-offer ni Infinix. Sana naman, di ba, 7 to 10,000 tablet, dapat ganda nyo naman, di ba, kasi tablet to eh. 10 watts, mabagal talaga yun lang isang sacrifice na dito. Pero overall specs, overall accessories ito, napakaganda mga ka-J-Vlog.
8 megapixel rear at 5 megapixel front-facing camera. Very basic for a tablet device. Hindi naman tayo magre-reklamo dyan. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating unboxing and quick look dito sa Infinix XPod 30. Kung interested kayo dito, wag na kayo magdalawang isip pa. Napaganda nito gamitin for educational purposes ng mga anak natin. Marami kayo pwede magawa dito sa Infinix XPod 20. Pwede siya pang negosyo, pang laro, pang entertainment purposes, para sa anak nyo, para sa lola nyo, di ba? Okay na okay siya, kumbaga all-rounder. So, kung interested kayo, mura at bagsak presyo lang siya dito sa ating product link. Abangan nyo na lang to sa ating full review and syempre sa ating game.